Magandang araw sa lahat, ang kwento ni Long Chen. Kabanata 4, 9 Yin Grass, kumpleto na ang pagpipino. Earth Dragon Root, kumpleto na ang pagpipino. Flame Seed, kumpleto na ang pagpipino. Higit sa 30 uri ng mga halamang panggamot ang isa-isang dinalisay, ginamit ang mahigit 2 oras ng oras ni Long Chen at naging sanhi ng pawis niya. Mahika. Ang pagpipino ng mga tabletas ay hindi katulad ng simpleng pagdecoct ng gamot. Ang bawat solong medicinal herbs essence ay kailangang kunin habang sabay na inaalis ang mga dumi na bumubuo ng pulbos. Gayunpaman, ang apoy sa kamay ni Long Chen ay napakababa ng kalidad at ang pinong pulbos ay nagpapanatili pa rin ng napakaraming mga dumi upang maging perpekto. Gayunpaman, ito ang tanging paraan na mayroon siya. Una sa lahat, ang cultivation base ni Long Chen ay wala, at sa gayon ay wala siyang kinakailangang lakas upang mapanatili ang pill flame, na nagpapahina sa lakas nito. Pangalawa sa lahat, sa kasalukuyan, si Long Chen ay walang pagkakataon o kakayahan na supulan ang ibang apoy. Kaya maaari lamang siyang manirahan sa kung ano ang mayroon siya. Ngunit ang pagnanais na magsanay sa mga pamamaraan ng alchemy ay nangangailangan hindi lamang ng isang malakas na pill flame kundi pati na rin ng malakas na espiritual na enerhiya, at ang pinakamahalagang kinakailangan ay isang napakalakas na espiritual na lakas. Ang iba pang dalawang kinakailangan ay hindi ganoon kahirap. Tulad ng para sa pill flame, hanggat ginawa mo ang lahat ng wastong paghahanda, maaari mong sakupin ang isang fire attribute na magical beast at unti-unti itong gawing alagang hayop sa bahay. Gumuhit sa apoy ng magical beast, maaari mo itong supulan at linangin upang maging iyong sariling apoy. Mahigit 99% ng mga may kakayahang alchemist ang gumamit ng apoy ng hayop. Iilan lamang sa mga tao na nagtataglay ng napakasinaunang mga pamana ng makapangyarihang lakas ang makakakontrol sa napakahiwaga at misteryosong spirit flames na matatagpuan sa langit at lupa. Ang spirit flames ay mga apoy na nagtataglay ng sarili nilang kaluluwa at ayon sa mga alaala ni Long Chen, dati niyang kinokontrol ang isang napakalakas na spirit flame. Ngunit gaano man siya kakilakilabot sa nakaraan, ngayon lang niya magagamit ang apoy ng basurang ito para sa pagpino ng kanyang tableta. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay sa kanyang mga alaala ay hindi mga bagay na maaari niyang alisin. Matapos makapagpahinga ng sapat, huminga ng malalim si Long Chen. Naglagay siya ng kandila sa kanyang kamay at lumitaw ang dilaw na apoy. Hindi masama, pagkatapos na dumaan sa mga pagpipino, ang lakas ng apoy ay tumaas ng kaunti. Whatever, it's better than nothing I guess. Matapos ang magkasunod na pagpino ng 7 iba't ibang esensya ng mga gamot, itinapon niya ang mga ito sa pugon. Ang kanyang espiritual na lakas ay sumabog at ang apoy sa kamay ni Long Chen ay biglang nag-iba-iba. Kung ikukumpara sa dati, ngayon ay ilang beses na itong mas malakas. Paggamit ng espiritual na lakas para suportahan ang apoy. Kung nakita ito ng ibang alchemist, hindi ba sila magugulat hanggang mamatay? Mapait na ngumiti si Long Chen. Ang espiritual na lakas ay ang pundasyon ng anumang pagpipino ng tableta. Sa panahon ng pagpino, kailangan ng malaking halaga ng espiritual na lakas upang makontrol ang temperatura. Kung naganap man ang kaunting paglihis, masasayang nito ang lahat ng iyong mga nakaraang pagsisikap at magtatapos ka sa pagdadalisay ng isang tumpok ng mga abo ng tableta. Bukod dito, kung ang gamot na tableta ay may napakalaking lakas na panggamot, kung gayon maaari kang maging sanhi ng pagsabog ng furnace. Karamihan sa mga alchemist ay hindi magsisimulang gamitin ang kanilang spiritual strength sa simula pa lang ng refinement. Gagamitin lamang nila ito patungo sa mga huling yugto, kapag ang tableta ay malapit ng mabuo upang maingat na kontrolin ang lakas ng apoy. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kritikal na oras sa pagbuo ng tableta. Sa oras na iyon, ang temperatura ng apoy ay kailangang patuloy na magbago, minsan mataas at kung minsan ay mababa, at ang paggawa nito ay nangangailangan ng malaking pagkonsumo ng espiritual na lakas.
Kung sa oras na yon, ang spiritual strength ng alchemist ay naubos na, kung gayon ang furnace ng mga tabletas ay karaniwang maituturing na na-scrap. Gayunpaman, talagang sinimula ni Longchen ang paggamit ng kanyang espiritual na lakas sa simula pa lamang ng pagpipino. Bilang karagdagan, ginamit niya ang mahalagang espiritual na lakas na ito para lamang palakihin ang kapangyarihan ng apoy, at tratuhin ito na parang kahoy na panggatong. Kahit sinong alchemist ay tiyak na magagalit at susumpa sa kanya sa paggawa nito. Kahit na ang isang tao ay isang walang ingat at walang kwentang gumastos, walang sino man ang talagang gagastos nito ng ganito. Ngunit hindi nag-alala si Longchen. Ayon sa kanyang mga alaala, hindi na nagkukulang ang kanyang spiritual strength kumpara sa mga ordinaryong alchemist. Ang mga rank ng Pil Cultivator ay Pil Apprentice, Pil Adept, Pil Master, Pil King, Pil Emperor, Pil Ancestor, Pil Venerate, Pil Saint, at Pil God. Ang Feng Fu Pil ay isang first-tier medicinal pil at sa pangkalahatan. Ang mga cultivator ng pil na umabot na sa Pil Apprentice rank ay maaaring pinuhin ang isang first-tier medicinal pil. Kasama rin sa kasalukuyang mga alaala ni Longchen ang tungkol sa Pil God, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Nang magising si Longchen, ang kanyang espiritual na lakas ay nagbago at naging abnormal na malakas kumpara sa dati niyang basura. Sa makatuwid, si Longchen ay kwalipikadong gamitin ang kanyang espiritual na lakas sa ganoong paraan. Ang Pil Furnace sa harap ni Longchen ay mahinang ng inig, na nagbuga ng bahagyang ingay. Hehe, sa pamamagitan ng pagtaas ng lakas ng apoy, ang bilis ay tumaas ng kaunti. Dali-dali niyang itinapon ang 3 pang sangkap na panggamot sa pugon. Gayunpaman, ang noo ni Longchen ay pawis na sa sandaling ito. Nagmamadaling naglabas ng straw, inilagay niya ang isang dulo sa garapon ng gamot na may laman na energy recovery liquid at mabilis na uminom ng isang subo. Nang pumasok ang energy recovery liquid sa kanyang tiyan, bumukas ang mga pore sa buong katawan niya at nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanyang orihinal na malapit nang maubos ang espiritual na enerhiya ay mabilis na nakabawi. Ito ang inihanda ni Longchen kanina. Kung wala ito, walang paraan para pinuhin niya ang Feng Fu Pil. Sa kanyang kasalukuyang antas, ito ay isang biro kung maaari niya talagang pinuhin ang isang tableta sa kanyang sarili nang walang anumang uri ng tulong. Sa pamamagitan ng dayami sa kanyang bibig, paminsan-minsan ay kumukuha siya ng isa pang subo ng energy recovery liquid upang mapunan muli ang espiritual na enerhiya ng kanyang katawan. Sa muling pagdadagdag ng espiritual na enerhiya ni Longchen, maaaring ipakita ng kanyang espiritual na lakas kung gaano ito kalakas, at pagkaraan lamang ng 2 araw ay medyo napagod si Longchen. Iyon ay isang senyales na ang kanyang espiritual na lakas ay halos naubos na. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga sangkap na panggamot ay nasipsip na sa Pil Furnace, kaya't ang natitira ay natapos na. Nagsisimula na ring mapuno ang hangin ng medicinal aroma. Bagamat ang impresyon ni Longchen sa isang first-tier medicinal pil ay napakadaling pinuhin ito na magagawa ng nakapikit, ang kasalukuyang siya ay hindi na ang parehong Pil God sa kanyang mga alaala. Ang kanyang kapalaran ay ganap na nabago at ang pagsasabing hindi siya kinakabahan ay isang kasinungalingan. Boss, biglang nagsimulang mag-vibrate ang loob ng Pil Furnace, na naglalabas ng sunod-sunod na ingay. Ang enerhiya sa loob ng Pil Furnace ay nagsimula ring maging galit na galit. Si Longchen ay hindi naging kahit katiting na pagkataranta, sa kabaligtaran, nagsimula pa siyang umiti. Ito ang indikasyon ng pagbuo ng tableta at ang pinakakritikal na oras ng pagpipino. Ang kanyang espiritual na lakas ay ganap na na-activate nang walang kahit isang bakas nito na nakalaan. Ang apoy sa kanyang kamay ay biglang sumabog, at isang incorporeal na lakas ang mahigpit na nagselyo sa buong Pil Furnace. Ang teknik na ito ay tinawag na Heaven Seal Earth Lock, at isang bagay na naisip niya mula sa kanyang mga alaala.
Ito ay isang bagay na ginamit upang maiwasan ang mga pagsabog ng tableta at gayon din, ang mga pagsabog ng furnace. Bukod dito, ang pamamaraan na ito ay napaka-praktikal at sa pinakamaikling panahon ay maaaring masil ang nakapagpapagaling na enerhiya sa loob ng peel furnace, na hindi nagpapalabas ng labis na pagtagas. Gagawin lahat ito ng mga normal na alchemist sa huling hakbang dahil kapag nagngangalit ang gamot na tableta, posible itong patatagin sa pamamagitan ng mas banayad na pagkilos. Bagamat ang paggawa nito ay mababawasan ng malaki ang panganib, isang malaking halaga ng medicinal essence ang mawawala, at sa makatuwid, ang kalidad ng medicinal pill ay magiging ordinaryo lamang. Bang! Kasunod ng ganap na pagsugpo sa espiritual na lakas ni Long Chen, ang peel furnace ay nagbuga ng isang pinipigilang ingay. Pagkatapos noon, tumahimik ang lahat. Ang peel furnace ay naging tahimik na. Hindi napigilan ni Long Chen na malagutan ng hininga. Basang-basa ang buong katawan niya sa pawis, at hilong-hilo siya na pakiramdam niya ay umiikot ang langit. Nang medyo gamaan na ang pakiramdam niya, excited niyang binuksan ang pugon. Nanginginig pa ang kamay niya habang pumipili ng 5 sobrang bilog na table tas. Hawak ang mga iyon sa kanyang kamay, isang makakapal na aroma ng gamot ang ganap na napuno sa buong silid. 2 low-grade na table tas at 3 trash pill. TCH, ang pagsasabi nito ng malakas ay talagang nawalan ako ng sapat na mukha upang mamatay. Makikita sa mukha ni Long Chen kung gaano siya kasabik, ngunit bamantong hininga pa rin siya. Saglit na nakatitig sa kawalan, hindi niya napigil ang matawa. Mayroon siyang pinaghalong panghabang buhay na alaala mula sa isang pill god kasama ang mga alaala ng kanyang kasalukuyang sarili. Tila, ang pill god na yon ay talagang sobrang mayabang. Siya mismo ay hindi nagmamalasakit sa pagkawala ng anumang mukha bagaman, at nagmamadali niyang sinuri ang mga table tas sa kanyang kamay. Mayroong 2 low-grade medicinal pill na ang kanilang mga katawan ay ganap na bilog at ang kanilang pill aroma ay pumupuno sa hangin. Ang bango ay nagre-refresh sa isip at nagpapataas ng espiritu ng isang tao kapag naamoy. Hindi napigilan ni Long Chen ang pagsabog ng tuwa. Pagkatapos ng lahat, ang isang matagumpay na medicinal pill ay maaaring ibenta sa Imperial Capital para sa hindi bababa sa 10,000 gintong barya. Dagdag pa rito, maging ang 3 trash pill na nasa kamay niya ay mas mahusay kaysa sa medicinal pill na binili ng kanyang ina para sa kanya, lalo na't hindi bababa sa 30% ng medicinal essence ang nailagay sa pill. Porsyento ng asensya ay tatawaging mababang grado, at higit sa 80% ng lahat ng mga tabletang panggamot ay mababa lamang ang grado. Kung ang medicinal essence ay umabot sa 60% ito ay nasa gitnang baitang, 70% ay magiging mataas na grado, 80% ay magiging pinakamataas na grado, 90% ay magiging walang kapantay na grado, at para sa 100%, hehe. Sa ngayon ay hindi masyadong inisip ito ni Long Chen dahil napakalayo nito para sa kanyang kasalukuyang sarili. Ang ilang mga tao ay maaaring magtaka tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng 50 at 60% nilalaman ng medicinal essence. Ito ba ay isang makabuluhang pagkakaiba? Hindi ba magiging mas epektibo ang pag-inom ng 2 low-grade medicinal pill kaysa sa isang middle grade? Kung may nakarinig sa iyo na itanong ito, malamang na mabulunan sila sa sarili nilang laway. Sa loob ng isang medicinal pill ay hindi lamang ang medicinal essence nito kundi pati na rin ang mga dumi. Ang mga dumi na ito ay hindi nasisipsip ng katawan, at higit sa lahat, ang mga dumi na ito ay makakakansela ng isang bahagi ng hinihigop na kakanyahan. Ang kasabihang may sariling epekto ang bawat gamot ay hindi lamang isang kalokyal na kasabihan kundi isang matigas na katotohanan. Sa panahon ng pagbuo ng isang tableta, mahirap maiwasan ang pag-iipon ng mga lason sa tableta. Ang mga ganitong uri ng mga lason, kung hindi madalas inumin, ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Ngunit para sa mga cultivator, ang mga gamot na table tas ay kadalasang iligtas buhay na mga hakbang,
At sino ang makakaalam kung gaano karaming mga tabletas ang iyong ubusin sa isang buhay? Kapag ang mga toxin ng tableta ng katawan ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magiging isang nakamamatay na lason. Ang mga toxin ng tableta ay isa sa pinakamahirap na alisin ang mga lason. Sila ay tumagos ng malalim sa laman at buto at maging sa espiritu. Ngunit kung mas mataas ang grado ng isang tabletang panggamot, mas kaunting mga lason ang mayroon nito. Ito ay para sa kadahilanang ito na ang nakapagpapagaling na epekto ng isang middle-grade medicinal pill ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa isang low-grade na medicinal pill. Tulad ng para sa pagkakaiba sa presyo, ito ay hindi bababa sa 100 beses na mas malaki. Matapos kolektahin ang 5 medicinal pill at linisin ang medicinal furnace, hindi na ito nakayanan ni Long Chen at nakatulog. Matapos matulog sa hindi malamang tagal, naramdaman niya ang 2 kamay na humahaplos sa kanyang pisngi at nakarinig ng ilang mahinang bulungan. Ngunit siya ay sobrang pagod at hindi na kayang magising. Nang muling magkamalay si Long Chen, 3 araw na ang nakalipas. Ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom, at kinain niya ang kanyang pagkain bago muling simulan ang kanyang pag-iisa. Uminom ng isang trash pill, ginamit niya ang kanyang spiritual strength para gabayan ang enerhiya ng medicinal pill na pumasok sa Yongquan Point, isa, sa ilalim ng kanyang paa. Iyon ang lokasyon ng unang Star of the 9-Star Hegemon Body Art, ang posisyon ng Feng Fu Star. Bang! Nanginginig ang kaliwang paa ni Long Chen. Ang matinding enerhiya ay nagmula sa ilalim ng kanyang paa, at ang lupa sa ilalim nito ay natatakpan ng mga bitak. Magaling, nahanap ko na ang Meridian Channel pati na rin ang eksaktong posisyon. Ngayon ay maaari ko na talagang atakihin ito. Bahagyang ngumiti si Long Chen, at kumuha siya ng mababang tier na Feng Fu pill at direktang ininom ito. Ang dalisay at perpektong enerhiya ay sumabog at sa ilalim ng paghila ni Long Chen, dumiretso ito sa Yongquan Point sa ilalim ng kanyang paa. Nanginginig ang Yongquan Point. Kasunod ng nagmamadaling nakapagpapagaling na enerhiya, ito ay parang tuyong ilog na tumatanggap ng tubig, at ito ay nakakabaliw na nanginginig. Boom! Nanginginig ang kaliwang paa ni Long Chen. Ang matinding enerhiya ay nagmula sa ilalim ng kanyang paa, at ang lupa sa ilalim nito ay natatakpan ng mga bitak. Magaling, nahanap ko na ang Meridian Channel pati na rin ang eksaktong posisyon. Ngayon ay maaari ko na talagang atakihin ito. Bahagyang ngumiti si Long Chen, at kumuha siya ng mababang tier na Feng Fu pill at direktang ininom ito. Ang dalisay at perpektong enerhiya ay sumabog at sa ilalim ng paghila ni Long Chen, dumiretso ito sa Yongquan Point sa ilalim ng kanyang paa. Nanginginig ang Yongquan Point. Kasunod ng nagmamadaling nakapagpapagaling na enerhiya, ito ay parang tuyong ilog na tumatanggap ng tubig, at ito ay nakakabaliw na nanginginig. Boom! Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw, at napuno ng nakakatakot na enerhiya ang buong katawan ni Long Chen. Ang malupit na enerhiya ay sumabog sa sarili nitong kusa, niyanig ang silid sa usok at alikabok, na may mga alon ng enerhiya na umaalingaw-ngaw. Mahika, habang unti-unting nagkalat ang usok at alikabok, nalantad nito ang isang tahimik at pinong Long Chen, puno ng excitement ang mga mata niya. Nararamdaman niya ang isang kasing laki ng gisantes na katawan sa ilalim ng kanyang paa kung saan ang walang katapusang enerhiya ay dumadaloy sa kanyang katawan, na nagbibigay kay Long Chen ng pagnanais na itaas ang kanyang ulo sa langit at umungol. Ang aktibidad mula sa silid ni Long Chen ay naging sanhi ng pagkaabala sa buong marangal na ari-arian, at lahat ay nagmadaling lumapit. Nang makitang paparating din ang kanyang ina, nagmamadaling sinabi ni Long Chen, "Nay, ngayon ang araw kung saan ang mga marangal na tagapagmana ay maaaring pumasok sa Imperial College upang mag-aral, kailangan kong magmadali." Pagkasabi nito, iniwan niya ang isang grupo ng mga taong natulala at isang tumpok ng mga nawasak na guho, habang nagpalit siya ng malinis na damit at direktang umalis papuntang Imperial College. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.